my dog back. Pinagtripan, pinagnakawan, pinatay ang fiancé, at iniwan para mamatay. Ang di nila alam, maghihiganti siya. Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuod na ang 2007 thriller action movie na pinamagatang The Brave One. Ang host ng radyo na si Erica Bain at ang kanyang kasintahang si Dr. David Kermani ay namamasyal kasama ang kanilang aso. Naglalakad sila sa parke at naglalaro ng fetch kasama ang kanilang mabalahibong aso. Habang ang aso ay masiglang hinahabol ang bola sa isang lagusan, sina Erica at David ay naging abala sa kanilang pag-uusap. Nang napagtanto nila na ang aso ay hindi nakabalik, sila ay nag-alala. Nagmadali silang tumawag at siniyasat ang lugar. Ang mahinang tahol ay nagbigay ng pag-asa at nakita nila ang kanilang tapat na alaga. Bigla, mula sa mga anino ay lumitaw ang isang lalaki na may kasamang dalawa pa. Ang isa sa kanila ay nagre-record ng eksena. Iginiit ni David na ibalik nila ang aso, ngunit ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang tuyain at mambastos kay Erica. Nang subukan ni David na palayuin sila sa tangkang pagnanakaw, tumugon ang mga salarin ng may karahasan. Walang awang pinaghahampas ng mga ito si David habang inihahampas si Erica sa simento. Nang lumaon, isinugod sa ospital dahil sa kritikal na kondisyon si Erica. Nakomatose siya. Dumating sa ospital sina Detective Mercer at Vitali. Tumungo sa morgue para imbestigahan ang tila pagpapakamatay ng isang babae. Pagkatapos ay umakyat sila sa itaas. Umaasang makausap ang latromang anak ng namatay na babae. Sinamahan siya ni Mercer sa isang opisina, ngulit sa kanilang pag-uusap ay biglang nang istorbo ang kanyang stepfather, si Mr. Mormon. Pumasok ito sa loob at hiniling na makita ang kanyang anak na babae. Mahigpit na tumanggi si Mercer at pinayuhan siya na kumonsulta sa isang abogado dahil naghihinala siya tungkol sa pagkakasangkot ng lalaki sa pagkamatay ng kanyang asawa at ang kanyang anak na babae ang potensyal na saksi. Pagkaraan ng ilang linggo, nagising na si Erica at unti-unting bumubuti ang kalagayan. Sa panahon ng kanyang paggaling, nakatanggap siya ng isang pagbisita mula sa ina ni David at malungkot na ipinaalam sa kanya na ang libing ng kanyang anak ay naganap ilang linggo na ang nakalipas. Sa sobrang kalungkutan, napaluha si Erica na nanabik na makita siyang muli. Di nagtagal, binisita siya ng mga investigador ng pulisya na nagtatrabaho sa kanyang kaso. Gayunpaman, ang pagsasalaysay ng mga traumatikong detalye ng pag-atake ay nagpapatunay na masyadong nakababalisa para sa kanya, kaya di makakatulong. Sa kalaunan, nakalabas na si Erica sa ospital at nagkaroon ng lakas ng loob na umalis sa kanyang apartment. Kahit kinakabahan, bumaba siya sa hagdan at lumabas ng pinto. Haharapin muli ang mundo. Pumunta si Erica sa istasyon ng pulisya sa pag-asang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang kaso. Ipinaalam sa kanya ng opisyal na maaaring ito ay isang mahirap na proseso at sinabihan siyang maghintay para sa isang taong tumulong sa kanya. Pagkalipas ng maraming minuto, nanatiling nakaupo si Erica, narinig na inuulit ng opisyal ang parehong mga tagubilin sa iba. Dahil sa pagkabigo, nagpasya siyang umalis, determinadong iasa ang sariling kaligtasan sa kanyang mga kamay. Sa isang lokal na tindahan ng baril, si Erica ay sabik na bumili ng baril at natuklasan na kulang siya sa kinakailangang lisensya at aabutin ito ng 30 araw. Sa loob ng tindahan, napansin ng isang lalaki ang kanyang desperasyon at nagmungkahi na bentahan siya ng baril sa halagang $1,000. Ginabayan niya siya sa isang palengke at papunta sa isang eskinita sa likod, kung saan inalok sa kanya ang isang 9mm caliber. Binigyan din siya ng ilang gabay, kabilang ang isang kahon ng mga bala. Tinanggap ni Erica ang alok. Nag-record siya ng mga tunog sa syudad, tulad ng dati niyang ginagawa. Sa pag-uwi, habang naninigarilyo, nilapitan siya ng kanyang kapitbahay na mukhang nagmamalasakit sa kanya. Sa gabing iyon, bumisita siya sa isang tindahan para bumili ng pagkain. Biglang pumasok ang isang lalaki sa tindahan at galit na sinisigawan ang clerk ng tindahan dahil sa hindi pag-aalaga sa kanyang mga anak. Pagkatapos,
ay binaril niya ang Claire hanggang mamatay. Mabilis na nagtago si Erica, ngunit ang kanyang telepono ay biglang tumunog at narinig ng armadong salarin. Sinimulan niyang hanapin si Erica para barilin din. Hindi niya namamalayang nalampasan niya si Erica at nagpaputok siya ng 3 putok, pero isa ay tumama sa kanya. Naikinamatay nito. Kinakabahang pumunta si Erica sa counter. Kinuha ang tape mula sa security camera bago mabilis na umalis. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa shower para alisin ang tensyon sa katawan. Di nagtagal, dumating sina Detective Mercer at Vitale sa pinangyarihan at sinimulan ang kanilang investigasyon upang malaman ang nangyari. Sinuri nila ang lugar pero nawawala ang tape at walang nawawalang pera. Napansin nila na isa lamang sa 3 putok ang tumama sa target, kaya maaaring walang karanasang sa baril ang may sala. Noong gabing iyon, nag-iensayo si Erica ng kanyang mga linya para sa kanyang palabas sa radyo. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hindi nakakakonekta sa kanyang kasalukuyang emosyon tungkol sa New York, lalo na pagkatapos ng traumatikong insidente. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho, ngunit nag-aalala ang kanyang amo na baka di pa siya handa. Para kay Erica gayunpaman, ito ay isang paraan upang mabawi ang layunin at kahulugan ng kanyang buhay. Sa kalaunan ay pumayag ang amo ni Erica. Pinayagan siyang bumalik. Habang sinisimulan niyang bigkasin ang kanyang mga linya, isang hindi inaasahang alaala ang pansamantalang nagparalisa sa kanya. Si Erica ay gumawa ng isang matapang na desisyon na magsalita mula sa kanyang puso. Tahimik niyang binanggit kung paanong nagbago ang New York, isang lungsod na dati niyang kilala, sa isang lugar na kinakatakutan niya ngayon. Isang konseptong pilit niyang pinagsisikapang naunawain pagkatapos ng kanyang traumatikong karanasan. Ang kanyang masiglang pananalita ay nakakuha ng atensyon ni Detective Mercer na nagmamaneho noon kasama ng lahat ng tao sa paligid niya sa studio. Nang araw na iyon, binisita ni Erica ang libingan ni David at nanatili roon hanggang gabi. Sa kanyang pag-uwi sakay ng tren, nagre-record siya ng mga tunog sa paligid. Biglang hinaras ng 2 kawatan ang isang lalaking nakikinig ng musika at sa pilitang kinuha ang kanyang iPad. Isang matandang lalaki ang nagtangkang makialam, ngunit binaling din ng mga tulisan ang kanilang pagsalakay sa kanya at sa kalaunan ay pinalayas sila sa tren. Nang mapagtantong naroon pala si Erica, lumapit sila at tinutuya siya. Ang isa sa mga lalaki ay naglabas ng kutsilyo, gulit si Erica ay nahulog na bumunot ng kanyang baril at nagpatakot at tinamaan ang 2 lalaki at namatay. Sa pagkakataong ito, lahat ng 4 na putok ay tumama. Pagkatapos ay mahinahong lumabas si Erica sa tren at hindi inaasahang napakakalmado matapos ang insidente. Habang naglalakad siya sa kalye at pagdaan ng pulis, naiisip niya ang katotohanan na hindi niya talaga kailangang pumatay. Isang paghahayag na ikinagulat niya. Sa isang mabilis na hakbang, nagmadali siyang pumasok sa banyo ng isang kalapit na bar. Mabilis na hinubad ang kanyang hoodie at sumuka. Dumating sina Mercer at Vitale sa pinangyarihan at napansin ang iPad. Hinala nila na maaaring ito ay nakaw at walang perang nawawala. Matapos maglinis, humakbang si Erica pabalik sa kalye. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumalik sa eksena. Samantala, napansin ni Detective Mercer ang pagkakatulad ng 2 pag-atake at inisip na nagiging mas bihasa na ang umatake sa kanila. Tumungo siya sa kalye kung saan nagkukumpulan ng isang grupo ng mga reporter at nakita niya si Erica habang papalayo ito. Sinundan siya ni Mercer dahil pakiramdam niyang pamilyar ito. Ipinakilala ni Erica ang kanyang sarili at binanggit ang kanyang trabaho sa istasyon ng radyo na nagpapahayag ng interes sa pakikipanayam sa kanya. Nang marinig ito, si Mercer ay umalis. Maya-maya, kumakalat ang balita tungkol sa isang vigilante na nagpapatrolya sa mga lansangan. Ibinigay ni Mercer ang iPad kay Vitale at hinimok siyang alamin kung sino ang may-ari nito. Umaasang matunton ang pagkakakilanlan ng vigilante. Pagbalik sa trabaho, pinuri ng amo ni Erica ang kanyang kamakailang matapang na monologo na umakit ng malaking bilang ng mga tagapakinig, kaya hinikayat siya na magpatuloy. Pagbaba ng hagdan, nakasalubong ni Erica si Detective Mercer na naghihintay sa labas. Sinubukan niyang umiwas, ngunit pumasok si Mercer at tinawag siya. Ibinahagi niya na binisita niya siya sa ospital sa araw pagkatapos ng kanyang pag-atake at sila ng kanyang dating asawa ay masugid na tagahanak ng kanyang palabas at natuwa sa kanyang pagbabalik. Mas malalim niyang pinag-aralan ang kaso nito. Tinitiyak sa kanya na gagawin niya ang lahat para mahuli ang mga salarin.
Sumang-ayon si Mercer sa naunang kahilingan ni Erica para sa isang pakikipanayam. Nagtanong si Erica tungkol sa mga paraan ng pagsisiyasat sa isang pinangyarihan ng krimen at ang kanyang pananaw sa insidente sa subway na naging headline. Nang makita si Mr. Moro sa balita, ipinagtapat ni Mercer na siya ay isang tiwaling negosyante at mobster na mastermind sa pagkamatay ng kanyang asawa at nakakuha ng kustodya ng kanyang stepdaughter, ang nag-iisang saksi. Kinikilala ni Mercer ang mga legal na hadlang sa usaping ito at wala silang magawa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, siniyasat ni Erica si Mercer tungkol sa kanyang emosyon nung una siyang pumatay bilang pulis sa ngalan ng bakas. Ibinigay ni Mercer sa kanya ang kanyang business card. Hinimok siyang tumawag anumang oras pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, habang pauwi si Erica, sininyasan siya ng isang lalaki sa nakaparadang sasakyan. Paglapit, natuklasan niya ang isang walang malay na batang babae na nagngangalang Chloe sa likod. Ipinapalagay ng lalaki na mag-e-enjoy siya. Nang makita ang lagay ng babae, mabilis na hinugot ni Erica ang kanyang baril at binantaang bayaran si Chloe. Habang papalabas sila ng kotse, ang lalaki ay nagsagawa ng desperadong pagtatangka na sagasaan sila na nagtulak kay Erica na barilin siya, kaya nawalan siya ng kontrol at bumangga. Nasagasaan ng kotse si Chloe na nagresulpa sa isang malagim na aksidente. Mabilis na nakipag-ugnayan si Erica sa pulisya at maingat na pinapanood ito habang inaasikaso nila si Chloe para dalhin sa ospital. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Erica ang kanyang kapitbahay na napansin ang dugo sa kanyang pisngi. Pinayuhan ng kapitbahay si Erica na manimbigan sa kung alin ang tama at mali. Si Mercer ay nagdaos ng isang press conference at naroon si Erica kung saan inanunsyo niya na ang saksi ay may kamalayan na ngayon at malapit ng sumailalim sa pagtatanong. Kinaumagahan sa trabaho, ipinaalam sa kanya ng boss ni Erica ang desisyon na buksan ng palabas para sa mga call-in sa kabila ng mga reserbasyon ni Erica tungkol sa format. Nag-aatubili, nagsimula siyang tumawag at nalaman na marami ang nagpapahayag ng paghanga sa vigilante. Dahil di nakayanan, biglang umalis si Erica. Dahil sa pagkakasala, pinag-isipan niyang sumuko sa pulisya, ngunit sa huli ay nagpasiyang hindi. Sa halip, tinawagan ni Erica si Mercer para may makausap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makikita si Erica na nasa labas ng gusali ni Mr. Murrow. Nagpasalawat si Erica kay Mercer para sa kanyang suporta bago pinutol ang tawag. Pumasok si Erica sa elevator kasama si Moro na walang pakialam sa kanya. Kaagad na lumabas para abutin ang kanyang sasakyan. Sinundan siya ni Erica at direktang hinarap. Nagtanong siya kung naiisip ba niya ang buhay na kinuha niya, ang asawang pinatay niya. Bilang tugon, sinaktan ni Moro si Erica gamit ang isang crowbar na nagdulot ng pinsala. Gayunpaman, gumanti siya. Sa huli ay nagawa niyang talunin siya at pinabagsak siya mula sa rooftop. Pag-uwi, si Erica ay nakita ng kanyang nag-aalalang kapitbahay na tumulong sa kanya sa loob. Dumudugo at nanghihina, ipinagtapat ni Erica sa kanyang kapitbahay ang kanyang ginawa. Ang kapitbahay, habang kinikilala ang sitwasyon, ay umiwas na pag-usapan ito at tumulong sa pag-aalaga sa mga sugat ni Erica. Si Detective Mercer na nagsisimulang maghinala kay Erica ay nag-imbita sa kanya sa ospital kung saan nakatakda niyang kapanayamin si Chloe. Kinakabahan, pumasok si Erica sa silid at nakilala ni Chloe ang kanyang presensya. Nagtanong si Mercer tungkol sa mga pangyayari noong gabing iyon, ngunit iginiit ni Chloe na wala siyang nakitang sinuman. Sa kanilang pag-alis, ang kawalan ng katiyakan ay nagbabadya. Naguguluhan si Mercer sa tawag ni Erica noong nakaraang gabi at tinanong kung nasan siya ng gabing yun. Si Erica, gayunpaman, ay may simpleng tugon na siya'y di lang makatulog noon. Dinala ng mga detective ang may-ari ng iPod, ngunit wala siyang natatandaang kakaiba. Isang matandang lalaki at isang babae sa tren. Sinubukan nilang kumuha ng sketch, ngunit ang resultang drawing ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa isang celebrity. Sa kanyang apartment, nagulat si Erica sa pagbisita ni Mercer. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang na-recover na singsing at sinabing natagpuan ito sa kasintahan ng isang suspect na nagtangkang isanla ito. Hiniling niya kay Erica na kilalanin ang suspect sa isang line-up kung saan siya ay nag-aalangan, ngunit sa huli ay sumang-ayon. Pagdating sa istasyon,
Nakita ni Erica ang lalaking nanakit sa kanya. Gayunpaman, itinanggi niyang wala siyang nakilala at mabilis na umalis. Hinabol siya ni Mercer sa elevator at nagpa siya ang dalawa na kumain. Ibinahagi ni Mercer ang impormasyon tungkol kay Moro at ang pag-atake sa kanya, kasama ang mga detalye tungkol sa kanilang bagong suspek, isang babae. Si Mercer ay banayad na nagpahiwatig na si Erica ay pinaghihinalaan at iginiit na kung kinakailangan, aalamin niya ang katotohanan sa kabila ng pagiging malapit nila. Sa huli, lalo silang naging malapit sa isa't isa bago pinili ni Erica na umalis. Dahil sa pagkakaroon ng bagong determinasyon para sa paghihiganti, nagsimulang magtanong si Erica sa mga lokal na pawn shop, hinahanap ang babaeng nagtangkang magsangla ng kanyang singsing. Samantala, kumilos si Mercer at nakipag-ugnayan sa isang kaibigan upang itrace ang lokasyon ng tawag sa telepono ni Erica sa gabi ng kamatayan ni Moro. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niyang nasa gusali nga ni Moro si Erica. Matagumpay na nahanap ni Erica ang pawn shop at nagsuhol para makuha ang address ng babae. Sinubaybayan niya siya at tumawag dahil sinusubukang kilalanin siya. Sinundan ni Erica ang babae sa kanyang apartment at hiniling na malaman kung nasaan ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, ang babae na natatakot para sa kanyang sariling kaligtasan ay umamin na napanood niya ang pag-atake kay Erica at nag-aatubili na magbahagi ng anumang impormasyon. Sa pagkabigo, umalis si Erica, ngunit nakatanggap ng isang text mula sa babae na nagpapahayag ng pagsisisi at ibinigay ang kinakailangang address. Kasama sa mensahe ang isang video ng pag-atake kay Erica na nagpaluha sa kanya. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nagpadala si Erica ng isang text ng paalam kay Mercer kasama ang video. Si Mercer, nang matanggap ang mensahe, ay agad na nagmadaling umalis, determinadong pigilan siya sa pagsasagawa ng kanyang balak. Nakarating si Erica sa gusali at nakakuha ng access. Nakita ang mga lalaki sa isang eskinita kasama ang kanyang tapat na aso. Inihanda ni Erica ang baril at lumapit sa isang gate. Kinuha ang atensyon ng lalaking may hawak sa kanyang aso. Binaril niya ito dahilan para tumakas ang iba. Nabawi niya ang kanyang aso at tinambangan ang isa pang salarin. Pinatay din niya ito. Bitch! Who's the bitch now? Tumakbo ang aso para sundan ng isa pang salarin. Samantala, aabot kaya si Mercer para kay Erica. Habang hinahanap niya ang isa pang suspek, tinambangan siya ng lalaking pumatay kay David. Sinubukan niyang sakalin siya, ngulit pumagitna si Mercer. Inutusan siyang ibaba ang baril. Si Erica, na puno pa rin ng galit, ay gustong wakasan ito, ngunit hinikayat siya ni Mercer na ibaba ang baril. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang kanyang baril. Hinimok siya na gawin ang dapat gawin. Pinaril ni Erica ang lalaki na tumapos ng paghihiganti niya. Dahil alam ang mga kahihinatnan, si Erica ay sumuko, ngunit tumanggi si Mercer na arestuhin siya. Nauunawaan niya si Erica sa nagawa. Inutusan niya itong barilin siya sa balikat para gumawa ng cover-up. Sumunod siya at nagpaalam bago siya umalis. Inilagay ni Mercer ang baril ni Erica sa kamay ng isa sa mga tulisan. Pagkatapos ay pinakawalan ang aso ni Erica. Tumawag siya para sa backup at dinala siya sa isang ambulansya. Bumalik si Erica sa lugar kung saan namatay si David at sumama sa kanya ang kanyang tapat na aso. Magkasama silang sumulong. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!